Ang dami ko ng stock ng mga ingredients, mga nagamit na ingredients from my previous recipes. So sabi ko, bago sila ma-expired or bago masira, gamitin ko na. So gumawa ako ng crema de fruta. So syempre yung base nun is a chiffon cake. Nag-replace ako ng couple of ingredients nung na-bake yung chiffon cake. Ang sarap. Pwede ko siyang ma-compare sa mga Japanese cakes. Lagi ako na-amaze sa simplicity, sa moisture, sa texture ng mga Japanese sponge cake or chiffon cake nila. Kaya itong ituturo natin. Basically, the same recipe lang ng chiffon cake ko. May pinalitan lang akong dalawang ingredients. Probably, alam nyo na ako ano yung ingredient na i-replace ko. Nagamit ko na siya sa burnt cheesecake at saka sa best vanilla cupcake or vanilla cake recipe na previously shared ko na rin. So, simulan na natin. Ito half recipe lang, pero yung ilalagay ko sa description, yung full recipe ng chiffon cake na to. So, nag-separate na ako ng egg whites and egg yolks. 3 egg whites, 3 egg yolks. Ayan. So, sa egg whites, lagyan natin ng sugar. Directly na to. Yung iba kasi, ginagawa, well, guilty ako dito kasi dati may mga videos akong shinare na inaantay ko pa maging frothy yung egg whites and then i-add gradually yung sugar and cornstarch. Pero hindi naman kailangan talaga. Arte-arte lang yun, guys. So, pwedeng directly na, bago i-beat, add nyo na yung 1/4 cup of sugar. Sa egg yolk natin, 1 tablespoon ng sugar naman. Sa egg white natin is 1.5 teaspoon ng cornstarch. Dito sa egg yolk, 1/4 cup of canola oil or vegetable oil. And then, half cup ng cake flour. Kung walang cake flour, pwede kayo mag-substitute by combining all-purpose flour and cornstarch. So, for every 1 cup ng all-purpose flour, magtanggal kayo ng 2 tablespoons ng flour and then palitan nyo ng 2 tablespoons ng cornstarch. So, half cup and then ito na yung i-replace natin. Probably alam nyo na to eh. Pascual Greek style vanilla yogurt. Ayan. Pascual, nakakarami ka na sa akin ha. Baka naman. So, eto kasi, binili ko siya, may paggagamitan talaga ako, tapos hindi ko na nagawa yung recipe. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, matagal siyang na-stuck sa chiller ko. Sabi ko, gamitin ko nga. So, ginamit ko siya kahapon in replace of milk and yung vanilla. Kasi yung vanilla nito, talagang malasa siya. And meron siyang mga specks ng vanilla seeds. May mga maliliit na tuldok dyan. Ayun siya. Talagang malasa yung vanilla. So, maglagay tayo ng 2 tablespoons ng Greek style yogurt. Medyo matamis lang siya. Kaya binawasan ko na yung sugar dito sa egg yolk natin. Kung wala kayong mabiling Pascual na Greek style yogurt, meron mga ibang brand ng vanilla yogurt. Pero kung wala talaga, pwedeng plain yogurt na lang tapos lagyan nyo na lang ng vanilla extract or vanilla essence. Tapos, kung gusto nyo i-flavor na yung ating chiffon, pwede kayong dito mag-flavor. Kung gagawa kayo ng chocolate chiffon, so maglalagay kayo ng cocoa powder. Kung ube, maglalagay kayo ng ube flavoring. Kung pandan, kung mocha, kung ano man yung gusto nyo i-flavor for the chiffon. Now, this recipe, pwede rin siya sa mamon, Swiss rolls, basta lahat ng cake na malambot, na chiffon type. Ito na gawin yung base para wala na kayong ibang recipe na gagamitin. Ito na lang. I-whip muna natin yung ating egg whites. Gagawa tayo ng mirang. Now, i-achieve lang natin yung soft peak. Alright, check natin. Ayan, okay na siya. Ayan, kita nyo guys. Nakatayo siya pero nakabend yung tip or yung pinaka-peak. Then, ito namang egg yolk. I-mix lang natin until makombine lahat ng ingredients. Nakalimutan pala ako guys, kailangan natin ng half teaspoon ng baking powder. Huwag nyo kakalimutan. Lagi na ako may nakakalimutan sa ingredients. Now, i-fold na natin yung egg yolk sa ating egg whites. Kuha tayo ng konting egg white lang, halo natin sa egg yolk. I-fold lang natin para lang ma-thin out ng konti yung ating egg yolk. So,
So pag na-combine na, transfer na natin sa egg white. Maamoy nyo ang bango ng yogurt. Amoy na amoy yung vanilla essence niya. And then fold lang natin until mag-combine yung egg white sa egg yolk. You would know na tama yung pagkabit nyo ng meringue. Pag wala masyadong pumuputok-putok na bula or yung mga natrap na air pockets sa loob ng meringue, smooth lang siya pag hinahalo nyo. Ayan. So, pag na-combine na, transfer na natin. Gagamit tayo ng 7" by probably 2.5" yung height ng ating cake pan. Again, pwede nyo gamitin to sa Swiss roll. So kapag Swiss roll, gagamit kayo ng baking sheet. Kahit anong pan actually. And then yung baking time naman, magde-depend yan sa laki ng baking pan na gagamitin nyo or sa taas. Kunwari, yung full recipe nito, lalagay nyo sa 8x4. So definitely, mas matagal yung baking time. Lahat yan, same temperature lang, 150 degrees Celsius to 160. So etong half recipe na to na nasa 7", probably mabibake siya mga 40-45 minutes. Now, magraran lang ako ng knife sa ating na-transfer na chiffon batter para lang may even yung top saka any air pockets na natrap sa loob ng batter natin pumutok para wala tayong malalaking air bubbles sa loob. So, tap, tap, tap. Ang gagawin yung pang-test, no matter kung anong oven yung gamit nyo, kung anong baking pan yung gamit nyo, ang gagawin yung pang-test, kapag nasa oven na siya, so let's say, sinet nyo ng 40 minutes. After 40 minutes, salatin nyo yung ibabaw niya. Kapag nag-spring back, let's say, eto siya, yung ibabaw niya, pindutin nyo, kapag nag-spring back or umangat ulit, yung chiffon cake, okay na siya. Saka yung indicator nyo, kailangan nagbabrown. No, kapag pinisil nyo siya, tapos nakalubog pa rin, kunwari, nakalubog pa rin siya, hindi pa siya bake, huwag niyo munang hahanguin kasi doon kayo papalpak. Ibig sabihin, hindi pa siya fully baked, hindi pa nabibuild yung structure niya. So, pag tinanggal nyo sa heat, magkokolap siya, babagsak yung chiffon nyo. So, very important yun. Yun ang gagawin yung pang-test kung pwede nang hanguin yung chiffon cake. Very important, every time magbe-bake kayo ng kahit ano, preheated na yung oven. So, naka-preheat na siya at 150 degrees. So, i-bake ko to for 40-45 minutes. Pero sasabihin ko yung actual time kung ilang minutes ko siya na-bake later. Alright? Balik tayo. Alright, so after 45 minutes to na-bake, papalamigin natin yung ating chiffon muna. Babalik na rin natin siya just to be safe na hindi mag-deflate or mag-collapse yung ating chiffon. Balik na rin natin siya habang pinapalamig natin. So medyo napalamig na natin. Actually, medyo warm pa siya. Pero tanggalin na natin sa pan. Okay, ito siya. So, importante yun na balik na rin nyo after ma-bake. Tapos, wala na tayong parchment. Hindi natin nilagyan ng grease yung pan. Kailangan kasi nakadikit siya sa side saka sa bottom ng pan. Ito na guys. Are you excited? I am excited. Tap-tap nyo lang. Ma-release naman yan. Okay, look at that. Ganda ng crabs siya, oh. Tikman na natin, syempre. Alam ko na lasa nito, pero papakita ko sa inyo. Guys, ang laking tulong talaga ng yogurt, ng vanilla yogurt natin. Mas naging moist compare sa regular chiffon na ginagawa ko. Sarap. Tapos nakasa mo yung vanilla. Sarap ng texture. Lambot. Guys, pwede na kayong lumaban sa mga Japanese chiffon cake pag nagawa nyo to. Reminder lang guys, para successful yung magagawa ng chiffon, 1, yung pag-build ng meringue, kailangan soft peak. Tapos yung pag-fold nyo sa meringue, saka sa egg yolk, kailangan walang masyadong pumuputok-putok
or at least walang pumuputok na mga air bubbles. Pag ganun kasi, habang hinahalo nyo, pag napapansin nyo, parang may mga pumuputok-putok na bula. Ibig sabihin, nag-fail kayo sa pag-build ng meringue. So, mag-fail na kayo pag na-bake yung chiffon. And number 3, sa pagtitest ng chiffon for doneness, kailangan brown yung top. Yan, brown yung top. And pag pinrest nyo, nagba-bounce back yung ating chiffon. And then yung baking time would depend kung saan ilalagay na pan. Kung deeper pan, let's say mga 4 inches yung paglalagay nyo, and then maraming chiffon batter, so it would take longer time for baking. And then pag Swiss roll naman, kung baking sheet, syempre flat lang siya, and then sobrang nipis lang nun, so shorter lang yung baking time nun. Alright, so yun lang ang ating reminders for a successful chiffon cake. So hopefully, next time mag-bake kayo ng chiffon, hindi na kayo mag-fail, guys. I guarantee you, this will be the best chiffon cake that you will ever make in your life. So yun lang, guys. Thank you for watching, and I'll see you on our next vlog. Bye, guys.